So to improve the health, nutrition, and the education of children 0 to 18. So yung grants na nare-receive nyo para yan sa health ng mga bata, health nyo din, nutrition ng mga bata, tsaka sa pag-aaral. So hindi yan sa pang-tongkits, hindi yan pampaganda, para sa mga bata yan. So kayo kasi 7 years na lang kayo. So yung mga old set, possible 2026, hindi pa sure, gagraduate na kayo kasi 7 years na lang talaga. Kasi ang dami nang naghihintay na set 12 pending. So, kaya string na din sila ngayon sa attendance. Pag straight 3 months hindi kayo nag-attend ng FDS, magpa-wave na ako sa inyo. Kasi non-compliant naman, ibig sabihin hindi na nag-attend ng FDS, ayaw na sa 40s. Kaya na nila ang sarili nila. Okay? So, objectives of the 40s program. So, ito yung mga goal ng 40s. Social assistance, giving monetary support to extremely poor families to respond to their immediate needs. Yun na nga, sa pangangailangan nyo talaga. Ang pera na na-receive nyo, dapat sa pangangailangan nyo, pangangailangan ng anak nyo. So yung set lang na-receive nyo, may napuntahan. Hindi yung basta lang, kasi sa ibang barangay, hindi ko nasasabihin, binili ng gold, binili ng kung ano-ano, tapos yung anak, walang chinelas. Kaya hinahingian ko kayo ng mga pictures para alam ko saan napupunta yung pera na nare-receive ninyo. Social development, breaking the intergenerational poverty cycle by investing in the health and education of poor children through programs. So di ba noon, pag walang pera, hindi natin pinag-aaral ang anak natin, hindi nabibigyan ng sapat na pagkain para makakuha ng nutrition. So, kawawa yung mga bata. So, dyan pumapasok yung 40s. Pumapasok yung 40s para at least matulungan kayo na suportahan yung anak nyo. Pero hindi ibig sabihin nun na aasa tayo sa 40s. Kasi magkano lang ang na-receive natin sa 40s. Tapos pag mag-receive pa, saan-saan pa napupunta yung pera. So, kaya pinapa-remind sa inyo always na pag mag-receive kayo ng grants, dapat mapunta talaga sa pag-aaral ng bata, sa pagkain ng bata, hindi sa kung saan-saan. So, yung mga roles nyo as a 40s beneficiary, syempre, dapat nag-comply. May ano yan siya. Nakaka-receive kayo ng grants, pero may ano yan siya na dapat kayong i-comply. Ano-ano yun? Health check-up for pregnant women and children age 0 to 5. So yung mga buntis, dapat nagpapa-check up. Alam nyo na to, pero kailangan itong ipaulit-ulit para at least hindi mawala sa mga isip nyo na ito dapat ang gagawin ninyo. Ha? So yung 0 to 5, dapat monthly check-up din yan sa health center. Deworming of school children age 6 to 14. So dapat, pag may mga ganyang deworming, i-allow nyo talaga ang mga bata. Diba yung ibang magulang hindi nagsasign kasi natatakot na baka ganyan, mga nangyari sa anak nila. Pero don't worry kasi, safe naman yan. Hindi yan ano ng government pag hindi safe. So enrollment of children in daycare, elementary, and secondary, lahat ng anak nyo na dapat pag-aralin nyo. Kasi gagraduate na kayo within 7 years, probably 2026. So pag na-check ng taga-region na sa 7 years na nakakatanggap, more than 7 years pa may iba, kasi yung set 1A matagal na talaga, di ba? Pag nakita nila na walang anak na nakagraduate, anong nangyari? Sa loob ng ilang taon na nakakatanggap kayo ng grants, anong ginawa nyo? Bakit yung mga anak nyo hindi nakagraduate? Kahit high school lang. Nag-stop ang anak, hinayaan. Pero nakaka-receive pa rin. So parang nakakahiya yun, di ba? Nabinigyan tayo ng tulong, pero hindi natin ginamit sa tama. Mas maganda kasi nag-graduate tayo na may graduate na tayo na anak. So ito na. Household who fail to meet any of the following conditions 3 times would cease to be beneficiary. Ano yung ibig sabihin ng cease? So, magwa-waive na kayo. Hindi kayo pwede magrason na, ma'am, kailangan ko pang 4 So, bakit hindi nag-a-attend ng FDS? Bakit hindi pinag-aaral yung bata? So, wala na kayong magiging rason. Pag napatunayan na 3 times, example sa FDS, tatlong consecutive. Consecutive, ibig sabihin sunod-sunod.
sunod-sunod na 3 buwan hindi kayo nag-attend. So automatic, sa ika-4 na buwan, pupuntahan ko kayo sa bahay nyo, ipa-waive ko na kayo. Ha? Kasi FBS natin, 1 month, sa 1 month, isang beses lang, ilang oras lang. So dapat bigyan nyo talaga ng oras to. Okay? Kaya tayo nag-schedule ahead of time para kung ano man yung mga ginagawa nyo, ma-set aside nyo kasi para makapunta kayo ng FBS. Kasi isa yan sa mga conditionalities ng program. Binabayaran yan ng 4 fees. Mag-attend lang kayo ng FBS, bayad yan. Hindi yan libre. Kaya nagbibigay na ng service sa inyo pero kayo pa yung binabayaran. Diba? So, yan lang talagang hinihingi di 4 fees. Pag-aralin ng mga anak, mag-attend ng FBS, and then check up sa mga barangay health center. Malapit lang ba ang health center dito? O dito lang. Kabila lang ha. Dapat every month talaga yung mga anak pinapacheck up. 0 to 5. Tapos, ito na. So same lang to kanina sinabi ko pero isa-isahin ko ha. Roles of Fortis beneficiaries. Pregnant woman must avail pre- and postnatal care and be attended during childbirth by a trained professional. So sa ngayon, bawal na yung mga nakasabahay. Noon, pwede. Pero ngayon hindi na pwede na sa bahay kayo mga anak. Dapat sa mga hospital talaga or sa mga center na may professional na nag-give birth. Okay? So, number 2, parents or guardians must attend the family development session which include topics on responsible parenting, health, and nutrition. So, ito na ang FBS. So, tulad ng sinabi ko kanina, 3 straight months every Monday. Kasi sure, every Monday andun ako para mag-attendance kayo doon. Para ma-explain ko din sa inyo ang topic. Hindi ko na siya iiwan sa mga parent leader. Kasi yung iba kasi, nasasanay. Yung iba na always nag-a-attend, unfair para sa kanila. Na andito sila tapos yung iba na wala, nag-a-attendance lang. Nakaka-receive pa rin. So dapat pa-explain ako sa mga wala dito kasi alam ko madaming wala. 100 plus kayo pero mabilang ko lang kung ilan yung andito. So yung mga wala, kung kilala nyo man sila, kung sino-sino yung mga wala dito, papuntahin nyo sila sa Monday sa livelihood para mag-attendance. Kasi kung wala, absent agad. So 1 na yun. 2 na lang. Sa 2 absent na yun, wala pa rin. Wave na yun sila. Ha? Pasabi na lang ako sa mga wala kasi hindi man nila alam. Sila dito. So, number 3. Children aged 0 to 5 must receive regular preventive health check-ups and vaccines. Yun na yung sabi ko kanina. And then, number 4, children aged 6 to 14 must receive deworming pills twice a year. Number 5, children beneficiaries aged 3 to 18 must enroll in school and maintain an attendance of at least 85% of class days every month. So, yun na. Yung iba kasi, pinapa-enroll ang anak for the sake na may DepEd certification, pero pag ilang days, ilang months, ayaw na ng anak na mag-aral, bahala na. Hindi na pinipilit ng mga magulang, hindi pwede. Kasi ngayon din sa CB strict na din kami. So pinapamark talaga namin yung mga bata na hindi na nag-a-attend, yung mga bata na laging absent, pinapamark namin yan. So wag kayong magtaka kung kung mga ilang months, maliit na lang ang natatanggap nyo. Kasi kayo mismo alam nyo kung nag-aaral ang anak nyo, alam nyo kung laging pumupunta sa school. So pag kayo mismo alam nyo na yung anak nyo hindi laging absent, or expect nyo na ang marireceive nyo kulang na yan. Okay? Kasi strict na ang corpus ngayon. Kasi gusto nga nila, yung mag-graduate na yung pinaka-old. Hindi naman so kahit, kaya nga ginawa nilang 7 years na lang. So sa 7 years, so sa year 2019 kasi naging batas na. So sa year 2026, kung may kahit na yung bahay nyo, sira-sira pa rin, yung mga anak nyo hindi pa rin nakagraduate, wala tayong magagawa. Graduate pa rin, kagraduate at kagraduate talaga kayo. So yung gagawin na lang namin, i-endorse namin kayo sa MSW, dito sa Cebu. So kung may mga kailangan pa kayo na services, sila na ang bahala. So ang corpus, wala na silang mabibigay sa inyo. Kasi para sa kanila, sapat na yung 7 years na tulong para mag-improve ang well-being nyo. Okay? So, dito na. Ito para sa mga parent leaders to, ha? The 4 piece beneficiaries are organized into parent groups.
So, parent groups per parent leader. A parent group is composed of 20 to 30 members and is led by a parent leader. So, hindi tulad ng sabi ko, hindi pwede na wala kayong parent leader. Kasi pag may mga updates tayo, di ba, nasa-sign ng parent leader sa likod ng updates. So, pag walang sign ng parent leader nyo yun, hindi tayo mag-update. So, sino ang kawawa? Kayo. Kaya dapat, di ba, bago na ang mga parent leader natin, puro kwan ha? Sana mga puro kwan. Oo, so makinig talaga tayo sa mga hindi lang puro kwan, lahat ng puro. Makinig kayo sa parent leaders ninyo ha, kasi hindi biro magiging isang parent leader. Ha? Lalo na pag matitigas ang ulo, pag may hinihingi sa kanila, kailangan pang habul-habulin. Pero pag hindi na nakatanggap, andun sa livelihood. Nagpapakita na sa akin kasi hindi nakatanggap. Pero pag may mga updates, ayun, hindi makita. Ewan kung nasaan. Pag wala nang na-receive, ma'am, wala ba na akong na-receive, ma'am? Ganito, ganyan. O, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Tulad ng mga massive, mga parent leader, may mga massive pa kasi tayo nang hindi nabigay. Anong kaya Shaida? So, please na lang ako pa-inform sa mga members na sobrang bait na hanggang ngayon hindi pa binibigay ang massive nila. So, the parent leader reports directly to the municipal link. So, sa akin. Parent leader is envisioned to be able to help the municipal link in conducting family development session. So, may mga times kasi na ang kaming mga municipal link nasa Liloy, may seminar, tapos schedule na ng FTS. So, ang mangyayari, ang parent leader ang magkakandak ng FTS. Kailangan ko lang ng photo documentation na nagkandak kayo ng FTS. Yun lang. Pag wala lang naman ako. Pero pag dito ako, for sure ako ang magkakandak ng FTS. Ha? So, session and communicating vital information to the beneficiaries and DSWD. So, ang mga parent leader ang magiging way ko para sabihin sa lahat ng beneficiaries kung na ito kailangan ito. Kasi hindi ko naman kayo maisa-isa. Sa tatlong barangay na hawak ko, 400 beneficiaries. So, kung iisa-isahin ko yan, ewan ko na lang kung ma-inform lahat. So, yung ano natin, isa parent leader talaga. So, ang hinihiling ko lang talaga sa inyo, huwag kayong maging matigas ang ulo sa parent leader. Kasi tingnan nyo, ang puro kwan, maraming ayaw maging parent leader. Kasi alam nila mismo na yung mga tao, matitigas ang ulo. Ang iba, hindi ko nila lahat, pero ang iba, for sure, may mga matitigas ang ulo. Kaya ang iba ayaw maging parent leader kasi alam na nila na maraming matigas ang ulo. So para yung ano ko lang talaga is makinig kayo sa parent leader kasi kung ano yung sinasabi ko, dinadaan ko yan sa parent leader. So pag hindi kayo nakikinig sa parent leader, ibig sabihin ayaw nyo makinig sa municipal link nyo. Ibig sabihin nun ayaw nyo na sa 4Ps. Yun lang. Kasi kung nagko-comply kayo, ibig sabihin gusto nyo pa ang 4Ps. So yun lang. Yun lang ang ano natin, topic natin for today. So, mag-attendance dito sa